Kumusta kayong lahat? Ito ay kwento tungkol sa isang weirdong babaeng estudyante na laging binubuli sa kanilang eskwelahan. Subalit magugulat ang lahat ng kanyang kaklase sa nakakatakot nitong kapangyarihan. Alamin natin kung paano at saan nag-umpisa ang istorya. Sana po ay may mapulot tayong aral dito. Welcome to 1111 Recap. Ito ay pinamagatang Carrie. Siya si Margaret, ang ina ni Carrie. Buong akala niya ay meron siyang cancer base sa sakit na kanyang nararamdaman. Subalit siya ay nagle-labor sa mga oras na ito. Subalit laking gulat niya nang nakita niya sa pagitan ng kanyang mga hita ang isang sanggol na kanyang niluwal. Agad niyang kinuha ang gunting upang patayin ang kanyang anak dahil iniisip niyang ito ay bunga ng kanyang maraming kasalanan sa kanyang dating asawa. Ngunit hindi niya kayang patayin ang sanggol. Ito ay si Carrie. Lagi siyang hatid sundo ng kanyang ina kapag pumapasok sa eskwelahan. Si Carrie ay hindi sanay na makakita ng babaeng naka-swimsuit at maging ng 2 taong naghahalikan. Isang araw pagkatapos mag-water volleyball sa school nila Carrie, Sue, Chris at iba pang mga kaklase ay naligo si Carrie sa CR ng paaralan. Habang naliligo ay nagulat siya dahil may lumabas sa kanyang dugo. Hindi pa niya alam ang menstruation kaya siya ay nagpanik at nagsisigaw dito. Habang nagsisisigaw si Carrie ay nakita siya ng kanyang mga kaklase at ito'y kanilang pinagtawanan. Kinunan pa siya ng video ni Chris habang nagpapanik, ngunit mukhang hindi masaya dito si Sue. Maya-maya pa ay dumating ang kanilang guro upang alamin ang kaguluhan. Upang kumalma si Carrie ay sinampal siya ng kanyang guro upang matauhan. Sa galit at tensyon ni Carrie nagawa niyang paputukin ang ilaw sa banyo. Dinala si Carrie sa office ng paaralan. At sinabi ng principal na tinawagan na nila ang ina nito tungkol sa nangyari. Sa takot ni Carrie ay nagawa niyang sirain ang container ng tubig nang hindi niya hinahawakan. Nagulat ang guro sa kanilang nakita. Dumating na si Margaret upang sunduin ang kanyang anak. Habang sila ay nasa sasakyan ay tinanong ni Carrie ang kanyang ina bakit hindi nito sinasabi sa kanya ang tungkol sa menstruation. Nang isang bata ang sumilip sa bintana at binubuli si Carrie. Kaya pinatalsik niya ito nang hindi niya rin hinahawakan. Pagdating sa bahay ay inuuntog ni Margaret ang ulo niya sa pader dahil naniniwala siya na ang lahat ng nangyayari ay bunga ng kanyang mga kasalanan. Subalit pinipigilan siya ni Carrie at sinasabing mali siya ng akala. Hindi nakikinig si Margaret kaya't kinuha niya ang Bible at inihampas kay Carrie. Kinulong ni Margaret sa kwarto si Carrie. Hindi ka makakalabas dyan Carrie hanggang hindi ka humihingi ng tawad sa Diyos ika nito. Habang nakakulong si Carrie ay nasa sasakyan naman si Sue kasama ang kanyang boyfriend na si Tommy. Sinabi niya dito na naaawa siya kay Carrie sa nangyari sa CR. Samantala ito namang si Chris ay kasama sa kanyang bahay ang kanyang mga kaibigan upang i-post sa internet ang video ni Carrie sa CR. Samantala pinalabas na sa kwarto ni Margaret si Carrie dahil alam niya na humingi na ito ng tawad sa Diyos. Kinabukasan sa school ay pinarusahan ni Teacher Rita ang mga estudyante na nambuli kay Carrie upang maka-attend pa rin sa JS prom. Pinatakbo niya ito sa football field. Subalit si Chris ay matigas talaga at bastos magsasagot kahit sa kanilang guro. Kaya nagdesisyon si Teacher Rita na lahat ay makaka-attend sa party maliban kay Chris. Sinabi ni Chris na magtulong-tulong tayo dito subalit walang kumampi sa kanya. Samantala pagpasok sa school ni Carrie ay nakatingin sa kanya ang lahat dahil kumalat na ang video nito. Alam na niya ang dahilan kaya't dumaretso siya sa CR sa kahihiyan. Sa galit niya ay nagawa niyang basagin ang salamin sa pamamagitan lang ng pagtitig dito. Dito niya nalaman na meron siyang kakaibang kapangyarihan. Kaya nag-research siya tungkol dito. Maging sa internet ay inalam niya ito. Habang nasa klase ay nag-perform si Carrie ng kanyang tula sa harapan. Ito ay dinagustuhan ng karamihan subalit ipinagtanggol siya ni Tommy at sinabing maganda naman ang ginawang tula ni Carrie. Nagulat si Carrie dahil sa unang pagkakataon ay merong nagtanggol sa kanya. Samantala dumating si Chris at ang ama niyang lawyer sa school upang umapila sa di pagpayag sa kanya na umattend ng prom. Ngunit napatunayang guilty si Chris kaya nag-walkout ito. Mantala si Carrie ay nagsasanay ng kanyang kapangyarihan. Nadinig ito ni Margaret at siya pinuntahan. Subalit nagpanggap si Carrie na natutulog. Si Sue ay lumapit kay Tommy upang humingi ng pabor na gawing partner si Carrie sa prom. Ayaw niyang pumayag pero dahil mahal niya si Sue kaya siya napilitan. Nilapitan ni Tommy si Carrie at sinabing gusto niyang maging partner ito. Subalit tumakbo palayo si Carrie dahil inaakala niyang pambubuli na naman ang lahat ng ito. Nakita siya ni Teacher Rita sa balcony at sinabing huwag ka nang umiyak. Kausapin ko si Tommy at kung ano ang mangyari sa iyo andito ko upang protektahan ka.
Bago makarating ng bahay si Carrie pauwi ay nakita niya si Tommy na nag-aantay sa kanya. Pinipilit niya si Carrie na pumayag na maging partner siya. Hindi ako uuwi hanggat di ka pumapayag, sabi ni Tommy, kaya't napa-oo si Carrie bago pa sila makita ng kanyang ina. Agad tumingin ng isusuot sa party si Carrie ngunit kulang ang kanyang pera. Nakita siya ni Chris at may plano itong binabalak kay Carrie. Gabi na umuwi si Carrie at inaantay siya ni Margaret. Nagpaalam ito na umattend ng party subalit ayaw ng kanyang ina. Dahil dito ay nagtaas ng boses si Carrie at napagalaw niya ang mga gamit sa bahay. Nagawa niyang paangatin si Margaret dahil sa pagtutol nito. Ito ay sobrang ikinagulat ng kanyang ina kaya't wala nang nagawa kundi ang payagan siya. Sa kabilang banda ay naghahanda na sila Chris sa kanilang pinaplano kay Carrie. Kumuha sila ng dugo ng baboy upang gagamitin sa kanilang binabalak. Binuksan nila ang venue ng party at sinet up ang balde na may lamang dugo. Habang nag-aaya si Carrie ay lumapit si Margaret na wag na talagang tumuloy sa prom dahil natatakot siya sa pwedeng mangyari sa kanyang anak. Subalit nagalit si Carrie at tinulak papasok sa closet si Margaret upang ikulong ito. Dumating na si Tommy upang sunduin si Carrie at nagandahan siya dito. Pagdating sa prom ay nakatingin lahat kay Carrie, maging si Teacher Rita ay nagandahan sa kanya. Kita sa mga mata ni Carrie na masaya siya habang kasayaw niya si Tommy. Samantala abala na si Chris sa kanilang balak. Sila rin ang nagplano na gawing partner of the night si Carrie at Tommy upang magtagumpay ang plano nila na ipahiya si Carrie. Subalit sa puntong ito ay masama na ang kutob ni Carrie. Malakas makiramdam si Carrie kung siya ay nasa panganib. Samantala, tinext ni Chris si Sue tungkol sa kanyang pinaplano. Kaya agad na pumunta si Sue sa party upang pigilan si Chris. At sinabi na nga ng MC na si Carrie at Tommy ang napili sa gabing iyon. Masaya si Carrie dito, subalit nakaset up na ang lahat ng plano ni Chris. Dumating si Sue upang pigilan ang plano ni Chris subalit pinalayo siya ni Teacher Rita at pinagsarhan ng pinto dahil sa pag-aakalang manggugulo lamang ito sa party. Kaya't nung nakapwesto na si Carrie at Tommy malapit sa upuan ay handa na si Chris at boyfriend nito na hilahin ang tali. Tumapon sa ulo ni Carrie ang dugo. At pinanood sa lahat sa big screen ang video ni Carrie. At sobrang siyang pinagtatawanan ng lahat. Sinubukan siyang kausapin ni Teacher Rita subalit tumalsik ito dahil sa di makontrol ni Carrie ang kanyang kapangyarihan. Maya-maya pa ay nahulog ang drum sa ulo ni Tommy at ito ay humandusay. Dito na nagalit ng todo si Carrie upang pagalawin lahat ng gamit sa party at nagawa niyang patilupunan ang lahat ng tao sa venue. Sobrang natatakot si Chris at ang boyfriend nito sa kanilang nakikita. Napakalakas ni Carrie. Sinarado niya ang pinto upang walang makalabas. Wala nang kontrol dito si Carrie. Ang ilang mga babaeng nakadapa ay napagtatapakan. Nag-aapoy ang paligid at mga kurtina, maging ang ilang kababaihan ay nag-aapoy din. Kaya't kinuha niya si Teacher Rita upang ilagay sa safe na lugar. Sobra na ang galit ni Carrie sa mga puntong ito. Nagawa niyang sirain ang lahat sa isang iglap lang. Nakita ni Carrie si Chris at ang boyfriend nito sakay sa kotse. Sinabi ni Chris na banggain mo si Carrie. Subalit sa bilis ng sasakyan bago ito tumama kay Carrie ay animoy sumalpok ito sa matigas na bagay. Nagawa nitong paangatin ang kotse at ibato sa gasolinahan. Lumabas ang ulo ni Chris sa salamin na naging sanhi ng kanyang kamatayan. Umuwi si Carrie, at nilinis ang kanyang katawan. Nakita niya ang kanyang ina at niyakap niya ito. Dapat daw ay nakinig siya dito. Sobra ang pagsisisi ni Carrie. Subalit habang magkayakap sila ay sinaksak ni Margaret si Carrie sa likuran. Gumapang si Carrie upang iligtas ang kanyang sarili. Subalit nung sasaksakin muli ni Margaret si Carrie ay napigilan ito ni Carrie gamit ang kanyang kapangyarihan. At nagawa niyang paangatin lahat ng matutulis na bagay upang tumama sa katawan ng kanyang ina. Kinuha niya ang bangkay ni Margaret at piniling mamatay kasama nito habang ginigiba ang bahay. Habang kasalukuyang nagigiba ang buong kabahayan ay dumating si Sue upang iligtas si Carrie. Subalit pinaangat siya ni Carrie at sinabing wag itong makialam. Habang nakaangat si Sue ay nalaman ni Carrie na buntis ito at ito ay babae. Kaya tinulak niya gamit ang kanyang kapangyarihan si Sue palabas upang iligtas. At wala nang natira sa buong bahay kasamang nawala ang mag-ina. Samantala makalipas ang ilang araw ay nagluluwal na ng sanggol itong si Sue. Siya ay nagulat dahil may duguan na kamay na lumabas sa kanya. Subalit nagising si Sue mula sa isang masamang panaginip. Hanggang dito na lang tayo, sana ay may napulot kayong aral sa ating kwento. Maraming salamat po sa panunood. Hanggang sa muli, paalam.